Colonel Ibanez, tao mo si Sergeant Mayo. Yes, Your Honor. Isa sa tao ko sa Isoyo NCR. Okay. Mga ilang taon mo na siyang kasama sa unit? Nung nasa Manila lang ako, Your Honor. Nung dito sa PIDEG, nung from 2020 to 2022, Your Honor. Pero prior to your assignment in PIDEG, magkasama na rin kayo? Nagkasama kami, Your Honor, sa Manila, Your Honor. Okay. Nabanggit mo kanina, tumawag sa iyo si General Domingo about dito sa pagkahuli kay Sergeant Mayo. Tama? Yes, Your Honor. Okay. General Domingo, nabanggit mo na doon sa WPD Lending Office, nako-question mo bakit nandoon si Colonel Ibanez. Tama? Si Colonel Gonzales po ang question ko, Your Honor. Nandun. Okay. Okay. Thank you. Colonel Gonzales, Yes, sir. twice kang tumawag kay Colonel Olonan. Sir, ang ganito po sir yung nangyari sir. 2 p.m. sir, I was informed na may nahuli nga pong SOU NCR sir. At that time sir, si Sir Ibanez sir is my classmate in AOSEC sir. Tinawagan ko po siya and he told me if you could call Sir Olonan at mag-usap nga daw kami. So dahil nag-request siya na kung pwede mong tawagan si Colonel Olonan, for what purpose? Hindi ko, basta sir, sumunod lang po ako sa utos ni Sir Ibanez sir. So inutusan ka niya. Yes sir. Anong utos niya sa'yo? Tawagan ko nga daw po si Sir Olonan sir. Bakit daw? Para nga daw po sir mag-uusap sir. Na ano? Hindi po sir, hindi detalye sa akin. Ibig mo sabihin, kung ako si Colonel Ibanez, tatawag ako sa'yo, Bok, tawagan mo si Colonel Olonan. Ganun lang? Wala akong instruction? Ang sinabi niya sir, baka pwede kausapin mo si Sir Olonan. For what purpose? Mag-uusap nga daw kami sir. Mag-uusap pa nga daw kami sir. Kaya hanggang doon pa lang sir, tawag pa lang po sir. So, nung tumawag ka kay Colonel Olonan, wala kang clear idea. Bakit kailangan mo siyang tawagan? Sir, alam ko na po sir na may nahuli nga pong sir. Is all NCR sir. So, you mean, tumawag sa'yo o nag-usap kayo ni Colonel Ibanez requesting na tawagan mo si Colonel Olonan. Ganun lang? Yes sir. Nakiusap pa lang- Walang specific instruction or request? Wala sir. Sumunod ka lang. Yes sir. I called him sir. May nga pong nahuli sir na tao ni Sir. Ni Sir Kanina Ibanez. Ninyo na worried siya na baka ma-implicate siya doon. Yes sir. Yung tawag niya sa akin sir nung 4 o'clock na yun sir. 4 p.m. na sir. So very clear, kung titingnan po natin, Mr. Chair, one, hindi part ng operation si Colonel Ibanez. Two, Mr. Chair, tumawag si Colonel Gonzales kay Colonel Olonan base doon sa request ni Colonel Ibanez, wherein si Colonel Gonzales, nasa schooling ka, tama ba? Yes sir. Pareho ka po kami ni Sir Ibanez sir. Mag-classmate po kami sir sa OSEC. So very clear, Mr. Chair, sa isang operation, pag ikaw ay hindi involved or hindi ka assigned doon, definitely, hindi ka dapat makikialam doon eh. So, sa madaling salita, kaya, I do not know kung tama ako, so sa assessment ko, ito kasing dalawang colonel, sumausaw pa doon sa issue eh. Na supposedly, kung hindi sumausaw itong mga ito, baka hindi naging magulo yung operation, Mr. Chair. I am not protecting General Domingo. My concern is, makita natin talaga yung anggulo na talagang gumulo because of the two colonels. Na makikita naman, Mr. Chair, yung inconsistency eh. Kita naman natin eh. So, ang ano dito, Mr. Chair, very clear, hindi dapat sila kasama sa issue na to. However, a while ago, nabanggit nga po ni
Colonel Gonzales, because of the request of Colonel Ibanez, tumawag siya kay Colonel Olonan. And sa operation kasi, Mr. Chair, I think walang valid reason na kung ako ay hindi assigned do sa operating unit na yon, ay tatawag. For what purpose? Makikipagchismisan lang? O gusto kong impluwensyahan si Colonel Olonan? Kung ano man yan. Yes, probably, Mr. Chair. Kasi there's no reason para kung ako hindi part ng operation, hindi ako assigned doon, and yung bata ko sumabit, natatakot ako, anong dahilan para matakot ako at para makialam ako dito? So, I think, Mr. Chair, number one is questionably po yung pagpasok ng dalawang colonels dito sa issue na ito, na we could say na gumulo talaga Kumbaga, Mr. Chair, may ongoing operation, pumasok yung ibang officers, which is hindi naman talaga dapat. Ngayon, may issue na. Parang ang gusto pang lumabas, yung operatives natin, headed by General Domingo, siya pang lumalabas na pag tinitingnan natin. So again, Mr. Chair, yung pong involvement nitong dalawang colonels dito sa issue na ito, questionable talaga kasi hindi sila part ng operation and under schooling si Colonel Gonzales, Mr. Chair. So medyo nakikita na natin yung nagiging malinaw na. Hopefully doon sa head ng SITG, may consider po ito, General Cruz, Eliseo Cruz, na hindi natin sinasabing protection na natin yung operatiba. Tingnan lang natin yung mga anggulo na mahalaga. Otherwise, ang magiging impression ng publiko, pinoprotektahan natin, yung dapat talagang managot dito sa illegal drugs.